Samantala, kabi-kabila ang checkpoint at mayat-maya ang inspeksyon ng mga pulis sa mga pampublikong lugar. Bahagi ang mga ito ng mas mahigpit na seguridad sa buong bansa, kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng State of Lawless Violence. Makibalita tayo kay Salima Refran. Sa checkpoint na ito na inilatag sa Baaw, Camarines Sur, kasabay ng pinatutupad na State of Lawless Violence, na aresto ang umano'y drug courier na si Jose Bayos Jr. Bago malamang sangkot umano sa droga ang suspect, hinarang muna siya sa checkpoint at walang naipakitang driver's license at certificate of registration ng kanyang motorsiklo. Nakunan siya ng hinihinalang shabu at 60,000 pisong cash. Ang mga checkpoint na gaya nito, bahagi ng pinaigting na seguridad sa iba't ibang bahagi ng bansa kasunod ng pagbobomba sa Davao City. Ang pulisya sa Metro Manila naka-full alert. Kanselado lahat ng leave ng mga pulis. 100% attendance. Lahat ng mga naka-leave natin, recall. Yung day off, cancelled. Prioridad ng mga pulis sa mga malls at paliparan. This will mean increase in police visibility. Makikita natin yung ating kapulisan sa mga malls, sa mga paliparan, sa mga ports, at saka yung ating checkpoint operations. Dadamit. Nagdagdag naman ng mga bantay na pulis sa 3 terminal sa NAIA, gayon din ng mga K9 unit. I gave instructions to our agency for the security in AGMSS to augment the number of people to do the screening. So you would notice na may layering na tayo. Dati isang linya lang yan eh. Sa Mia Road pa lang may checkpoint ng nakaabang. Pagkatapos ito, dadaan muli sa screening ang lahat ng sasakyan sa entrance ng airport. Nagdagdag naman ang checkpoint sa mga pangunahing kalsada sa Taguig at Quezon City. Kung noon, 1 hanggang 2 checkpoint kada araw ang sinasagawa ng Quezon City Police, mas dadamihan daw nila ngayon. Asahan din daw na madadagdagan ang oras na gugugulin ng mga sumasakay ng MRT dahil sa paghihigpit ng seguridad. Mararamdaman din sa mga probinsya ang paghihigpit ng mga checkpoint tulad sa Bontoc, Baguio Road, Mountain Province. Matataong lugar naman ang tinututukan ng mga pulis sa Coronadal City, kabilang ng mga palengke, mall at terminal ng bus. Ito rin ang tinututukan ng Laguna Provincial Office. Mahigpit din binabantayan ng mga pantalan tulad ng Matnog Port sa Sorsogon. Inabot naman ng 3 kilometro ang pila ng mga sasakyan papasok ng Davao City dahil sa paghihigpit ng seguridad. Paalala naman ng PNP, dapat maayos ang ilaw at palatandaan ng checkpoints at binabantayan ng unipormadong tauhan ng gobyerno. Hindi kailangan lumabas ang sasakyan ng motorista at hindi pwede ang body search. Kinondi na naman ng Mercy Islamic Foundation ang pagbobomba sa Davao City. Ito ay labag raw sa tinuturo ng Quran. Nanawagan naman ng pagkakaisa at panalangin si CBCP President Archbishop Socrates Villegas kasunod ng pagsabog sa Davao City. Wala rin daw dapat ikatakot ang publiko sa pagdedeklara ng State of Lawless Violence. Mula rito sa Davao City, Salima Refran, GMA News.